syempre may mga teams na gusto yung regulations, may mga teams na hirap kaya talagang mareklamo. Paano kaya yun ano? Paano sila mag-a-agree kaya nun? Eh, syempre iba-iba yung gusto nilang maging outcome ng meeting na yun. Mercedes, sila Toto, ano kayang gusto nilang ma-achieve dyan sa meeting? Nangyari na ba ito, Tol, before? Yung ganito, na kuwari, kung may overhaul ng regulations, mga meetings talaga or may mga discussions? Historically, it is always about teams versus FIA. Hindi talaga nagkakasundo yung dalawang grupo na yan. Pero ngayon, ang nangyayari, FIA are now working with the teams para masolusyonan yung mga frustrations, not just of the drivers but the fans as well. Dito nila kukunin yung middle ground kung saan hindi naman mai-echapuera yung advantage na pinaghirapan ng Mercedes while preparing for this current season. And at the same time, mabibigyan ng chance yung ibang mga teams who are currently struggling na maka-keep up. Parang kunyari, yung mga Mercedes-powered na teams tulad ng Alpine, McLaren. Yung Alpine kaya tsaka McLaren, pareho lang kaya ang gusto nilang makamit. May mga reklamo ba tayo naririnig sa Alpine? Parang wala akong naririnig masyado. Wala, because they're scoring points. Oo nga eh. Oo, contention sila ngayon eh. Si Gasly, pasok sa top 10 so far lahat ng karera, no? Yes. Wow. Kaya nga sila magkagano na ni Mang Max eh. So magkakaiba talaga yung magiging tono ng mga teams na to. Kasi, syempre, for Mercedes and other Mercedes-powered na mga teams, they want to maintain their advantage. And siguro, to improve then yung entertainment factor ng racing without compromising yung parang sinasabi ng iba na puro na lang energy management, puro na lang about, you know, yung frustration nila sa super clipping, sa clipping. Yung Ferrari, case closed na ba yung ano? Yung sa start nila, na ang lakas ng start nila, tapos parang gusto nilang baguhin yung mga a few regulations ng starting. Yes. Tapos binito ng Ferrari. Kasi ng Ferrari. May power silang ganun. Case closed na yon kasi in the first place, it was Ferrari who brought up that concern. During the start, talagang magkakaroon ng turbo lag, which is also quite dangerous. Na kapag naglag ka sa start, hindi ka kaagad umarangkada. Yung mga kotse na nasa likod mo na may mabilis na starting sequence, tulad nung nangyari kay Colapinto, buti na lang nakaiwas siya. Yeah. 'Di ba? So ito yung concern ng Ferrari before na talagang sinabi nila sa FIA pero hindi sila pinansin ng FIA. So that's why they made this change sa makina nila na ginawang mas maliit yung turbo. Kaya ayun, mayroon silang advantage ngayon. And plus yung veto power nila, talagang I think case closed na 'yon. Asahan natin laging malakas ang launch at mga starts ng Ferrari, ano? And hopefully Cadillac and Haas. Oo nga, no? Haas. Ferrari pala yung makina nila, no? Ang Audi, meron ba mga nirereklamo? Hindi rin matunog ang Audi, ano? The reason why Audi is not complaining is because sa regulation na to, na-attract yung Audi na sumali sa F1. Tinanggal yung MGU-H kasi yung Audi does not have that technology. So sinabi ng Audi, tanggalin niyo yung MGU-H, sasali kami. Okay. Makes sense na. So, kumbaga, prepared sila sa ganitong Gusto nila to, setup. gusto pala nila to. Kaya, teka, paalam muna kayo dyan. So, tatry out nila muna yung current setup nila.